So, ganun ang excess sa laklan. Mababa at mataas, imbalance. Pag mababa, imbalance. Pag mataas, imbalance. Kailangan, ito yung mga symptoms. Sinabi sa'yo, pag sinabing symptoms, hindi pa sakit. Kaya kailangan ng inuman. Kailangan ng ayusin. Kasi ano na yun, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na. Ayun, insomnia. Sino sa inyo ang may insomnia? Ayun. Tita, baka naman na insomnia. Insomnia. Ay naman pala, hindi ka nakakatulog, tatawagan ka. Hindi, ganun talaga po ang nagkakailag. Talaga nagbabago ang tulog. May mga time na sa araw tulog yan, sa gabi gising yan. May araw naman tulog sa gabi yan, gising naman sa araw yan. May ganun talaga, na? May ganun talaga, insomnia. So part na rin naman yun ng aging. Pero kailangan din siyempre, ayusin yun, masama din naman kasi yung tulog ng tulog. Yan. Yun, tiredness, yan. Madaling mapagod. Hingalin. Diba? Yan. Kasi pag tumatanda ang cells natin, madali yan. Letter G. Letter G. Ano pa? Yung mga pains, di ba? Yung mga nararamdaman, iba-iba yan. Maraming klase ng pain yan. May ulo, may balakang, marami. No? Sa tiyan, sa loob. Loob at labas, may mga pain. Kasi pag may pain ka nararamdaman, tapos nung una, paminsan-minsan, tapos dumadalas, ay symptoms na yun. Kasi pag yun minsanan lang, symptoms. Pag dumadalas, acute na yun. Ibig sabihin, dumadalas na acute na yun. So, prevention ang dapat doon. Pag pinabayaan mo pa yun, hindi na titigil yun. Ganun yun, chronic na ang tawag doon. Mawawala lang ang pain pagka umiinom ka ng reliever. Huwag mo na hintayin yung gano'n, iinom ka muna ng reliever bago mawala ang pain. Di ba? Irritable, ayan o. Di ba? Irritable siya. Parang lagi, poor memory. Yung madaling makalimot. Di ba? Hawak-hawak niya yung cellphone, sabi niya, asan ba yung cellphone ko nakita ko? Ay, yung cellphone ko, baka naiwan ko dyan, pero hawak-hawak. Ay, hawak ko pala. Nantindi. Alam niya, minsan nangyari sa akin yan. May katawagan ako. Oo, tapos natin sabi na ayaw lumabas misis ko sa sakyan. Tingnan mo nga yung cellphone ko rin ba, naiwan ko sa loob. Sabi niya, sino kausap mo? Ayaw ka pa. Nalipang lang kasi akala ko naiwan. Nung malapit kausap ako sa pakausap ko, kaya nahanap ko yung cellphone, pakuha baka naiwan. Ang kulit Kaya nagulat siya, sabi niya, ano yung hawak mo? Ayaw nga pa. Yan, ayun na, another depression. Ang depression kasi, pag malala na naman ito pag medyo ano pa naman, alam nyo madali naman itong ayusin. Kasi ako nakaranas ako, nagkaroon ako ng anxiety. During ano pa ako nun, nagtatrabaho pa ako nun. Anxiety, papunta na nga sa matinding depression, buti nakabawi ako. Hindi ba yung mga alalahanin kasi yan Minsan, mga masyado ka nag-aalala sa pamilya, tapos biglang samahan ng nervyos. Yung nervyos, alalahanin, takot ba? Pag umakit yung sa utak, dalawa lang yan. Pag umakit sa utak, it is my stroke or maganong ka Diba? Hanggang sa para ka ng sira ulo kung ano naman pinagsasabi mo. Diba? So, ano lang naman, tama yung kay Tita, talagang ang kailangan dyan, pagka nagkakaroon kayo ng depression, mag-exercise ka sa loob ng bahay, magpapawis ka. Isa sa pinakamalaking bagay. Magano ka, stretching ka, magpapawis ka, magpapawis ka. Pagkatod ka ng sayaw. Magano ka. Ganun yung ginagawa na hanggang sa pag ano yan, makakatulog na yun. Pag pinagpawisan, wala, bumababa na yung depression. Yan. Tulad din yan.
Functional imbalance. Yun, yung mga nagpa-function sa katawan, nagka-imbalance. And then, yun na, loss of appetite. Wala nang ganang kumain. Hindi na makakain. Siyempre, pag may depresyon, hindi na makakain yun. Tama? May functional balance na, may insomnia na. Saan nag-umpisa, di ba? Hindi depression eh. Insomnia na. O, di ba? Gusto tulog ng tulog. Kasi pag nagising, isip ng isip. Hindi naman makakain. Sabi niya, hindi niya alam kung sino iniisip niya. Tanongin mo, ano ba iniisip mo? Sabi niya, wala. Sabi, bakit ganyan ka? Nag-iisip kasi ako. Tamo, ang gulo. Sabi niya, iniisip mo, wala. Eh, bakit ganyan ka? May iniisip kasi ako. Eh, ang gulo. Ang gulo ko usap. Ano ba? Ayan, ito yung mga leading causes ng disease. Ayan, mga leading, ang dami niya, no? Ayan. Ayan yung mga, baka may nararamdaman kayo dyan, ha? Maganyan. Sigurado naman, walang may aid sa inyo, no? Ayan. Ayan, ito. Alam ito ngayon, matama ngayon to, bronchitis. Pagka malamig ang panahon, nag-uulan. Tapos umiinit. Tapos umiinit, di ba? Kaya maraming... Tapos medyo ingat din sa stroke din ngayon, ano? Yan. Yan pa, arthritis, no? Arthritis, naingat din. Especially pagdating sa December. Huwag magkakakain ng salad, ha? Para walang arthritis pagkatapos. Kasi pagkakakain ng salad, ang dami na kain salad, kinabukasan, sakit na ng mga tuhod, mga kasukasuan. Ina-arthritis na pala. Yan, o, di ba? Sa heart disease ang may pinakamalaking na namatay. Di ba? Tapos sumunod yung cancer. Sumunod mga other related na. Then yung stroke. Sila halos, silang apat halos namamayagpag. Di ba? Actually, ang diabetes naman kasi, kung titingnan mo kasi bata nga, maliit lang naman, pero pagka ang mahirap kasi dyan, pag napabayaan, biglang tumataas. So, pag biglang tumaas yan, napabayaan yan, yun ang problema niyan. Oo. Kaya hanggat maaari, huwag yung pababayaan. Yung pababayaan. Sabi nga nila, okay lang bumaba sugar, huwag lang tumaas. Tama ba? Gusto mo ba yung gano'n? Ikaw hanggat maaari, huwag ka rin bumaba. At sabi niya, madali daw gamutin yung bumaba. Magsaka lang daw ng coke sa bahay. Tama mo, di meron ka pang yung buong rep mo, puro 1 litrong coke. Pag bumaba, lalaklakin mo agad. Balik na naman yung sugar niya. Kaya ganun pa rin yung balance. Babalik di ba? Hanggat maaari, prevention tayo, hanggat maaari. Yun, tapos sabi niya, ito yung two views ng health and healing. Dalawang klase, meron tinatawag na natural medicine, merong conventional. Ang natural medicine yan, kasama ang Ganoderma, herbal, no? So, ang function niya, ang approach niya is holistic. Ang drugs kasi segmental. Magkaiba, ha? Holistic versus segmental. Ang focus ng Ganoderma, health. Ang focus ng medicine, sakit. Di ba? Tayo talaga totally wellness, di ba? Sa kanila, correction, di ba? Kino-correct lang, Kino-correct lang. Tapos ang product tayo, supplements tayo, sila drugs. Sabi, ang method natin prevention sa kanila, cure. Tayo prevention. Hindi ginagamot lang. Kasi tingnan nyo, meron sinasabi nila, kaya ako pag ito ininom ko, nawawala yung maga ng tuhod ko. Tama, ininom mo, nawala ang maga. Ay, hiyang ako dyan. Kaya lagi mong iniinom, di ba? Eh, di ba kasi maganda yung hindi mo na iinumin? Kasi hindi naman mamaga. Ano gusto nyo? Doon ka sa hiyang mo o doon ka sa hindi na talaga mamamaga? Hindi naman. Kaya sabi niya, ay, ayoko mo naman kasi hiyang ako rito. Tama, hiyang ka dyan. Hindi ko masabing hindi Kaya lang, kada sasakit ang tuhod mo, iinom ka niyan. Mawawala kasi hiyang ka Ano yung gusto mo? Tanggalin na natin. O, kaya kita bibigyan ng supplement. Para hindi na mamaga. Maayos na, makorek, ma-wellness na. Kaya sabi niya, toxin in the balance. Di ba? Ganyan kadumi. Pumasok sa katawan mo yan, di ba?
Oh, nilinis na yung balance niya. Di ba? Ang sarap pa, ganyan kalinis ang katawan natin. Napakasarap. Healthy body. Then, ito ha. Ito lagi yung tandaan. Ang katawan natin, may tinatawag na best doctor. Ang katawan natin, may defense level, may 3 defense level talaga. Yung body natin ha, may 3 level defense. Ano yun? First level defense is yung sinasabing discharge. Naglalabas. The second level defense is yung storage. Kaya nyo ha, nagkakaroon ng kulani. Di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng kulani kasi yung immune system natin, iniipon talaga niya yung bacteria para hindi na kumalat. At saka niya i-discharge. Yun yung storage phase. The third is yung third level defense, yung tumor developing phase. Ito yung first level defense, second level defense, and then third level defense. Ganyan magtrabaho ang immune system natin, ang body. Now, so sabi niya, yung first level defense na tinatawag na discharge phase, yung toxin will discharge from the body as, paano yung nilalabas? Ayan. Ganyan maglabas. Sa madaling sabi, tingnan mo ang bata pag wala pang masyadong problema. Bagong kapanganak ay ihilang, kada dede ihitain. Di ba? Kada dede siya ihitain. Ganun kabilis di ba? Ganun kabilis. Kasi bakit? Wala pang problema. Tayo talaga sa tao lang, habang lumalaki ka, ginagawa ito, di ba? Yung pinapawisan ka, umiihi ka, may ng plema, tsaka siyempre dumudumi ka. Number 1 to Kasi yung first level defense ng body, kailangan malinis ka Isa pa mo magkita nito, malilinis ka But the problem is, paano kung hindi ka na pinapawisan? Paano kung hindi dalang ka na umihi? Paano kung pagdumi mo isang 3 beses sa isang araw, isang beses lang sa isang linggo? O minsan every other day. Ano kung ganon? Di ba? Yung sabi nga, yung pagdumi mo ng isang araw, ano pa nga yun? Kulang pa nga yun Dapat 3 o 2 beses. O, di ba? Then, sabi niya, ayun. Then yung second level defense naman, tinatawag na storage phase. Sabi niya, ano yung storage phase? Sabi niya, toxin will be crystallized or combined with inner material, crystallized uric acid and stone, combined with inner material form, ano daw? Ano nagpo-form? And pahak. So nagpo-form yan, iniipon niya yan. No? Iniipon niya yan. But ang problem kasi, yun. Ang problem kasi, pag yan, hindi na ilabas, ay yun ang gagawin, yung third level defense. Ano mangyayari? Toxin that cannot discharge, yung daw toxin na hindi na ilabas sa katawan after a long period of time or cells which become toxic and abnormal. It will develop into tumor. Sabi ng tumor are clouds of toxic, abnormal cells. So, nagpo-form siya. So, ibig sabihin, kung bakit nagkakaroon tumor sa katawan, yun na yun. Ito pala yun yung hindi na-discharge. Yung hindi na ilabas. Di ba? Oo, kaya nga din yung mga partners marami kasi nag-take ng RTGM, ang product ng DXN. Tapos biglang huminto. Tapos uminom ng ibang product. Tapos namatay. Marami niyan. Bakit? Kasi yung product na ginamit mo, siyempre nag-ano siya kailangan mag-discharge kasi yung ginamit mong product na ipinalit mo, hindi naman ganun O, may isak yun, di ba? So it will cause of trouble. It will cause of trouble. Yan. Then, ayun, ito na. So, ang kailangan dyan, sabi niya, pag nag-take ka ng product, it is a process. Process yan. Hindi siya magic. Na pag uminom ka, sabihin mo sa akin, pag uminom ka, automatic ano ka na. Magaling ka na o bilis ka na. Sabi niya, ang scanning niya 1 to 30 days. Sabi niya, support to the health problem. Sabi niya, kung ang katawan mo, kasi meron ganito kaya inom lang, 3 days lang, nag-effect na, di ba? May ganon. Pero naman, 3 buwan na ako uminom, parang wala pa.
Meron ganon. Pero meron namang 1 year, nagkaroon ng effect. Sa akin kasi, naging effect sa akin yun, nagkaroon ako ng mga pantal dito, malaki. Pero okay lang, tinuloy-tuloy ko, ganun talaga eh. Kailangan ituloy mo para magtuloy-tuloy yung cleansing. Kaya sabi niya, ang cleansing, support the removal toxins. Ilang linggo. 1 to 30 weeks, depende. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng 3 linggo, pwedeng 4 linggo, pwedeng 5 linggo, hanggang 30 weeks. Guys na, depende how the body react. Paano magre-react yung body. Kasi pag nag-take ka ng product, directly, pupunta siya sa immune system mo, and the immune system react. So magkatrabaho yung body. So yun doon na siya magsisimula. Pero hanggat ang body mo weak, hanggat ang immune system mo mahina, hindi mo pa talaga mararamdaman. Kaya kailangan i-continuous mo siya. Huwag kang mainit. Ganun talaga. Ang inaalis natin sa katawan, yung mga tagal na naka-imbak yan. Kaya yung pagtatanggal yan, medyo process talaga tayo, process. Yan. Yung building naman, yung strengthening, yung pagpapalakas ng immune system, pwedeng after 6 months, okay ka na, pwedeng ganon. Pwedeng 12 months, pwedeng 7 months, 8 months, 9 months, hanggang 24 months. Depende how the body will react. And then, yung regenerating ganun din. Sabi, support back the body hanggang sa optimum level, no? Grabe, optimum level, hanggang healthy body ka na. 1, 2, or 3 years, depende yan. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-take mo. Huwag mo lang bibitawan, okay? So, malinaw po rito. Yes. Yan. Ayun, sabi niya, human body. The human body is made up of more or 60 trillion of cells. Sabi niya, cells are healthy. Ano daw yung katawan? Healthy. Cells are unhealthy. Ano yung katawan? Unhealthy. Sabi niya, cells are dead. Ano yung katawan? Dead. Dead. So, kailangan pala maging healthy yung cells natin. Diba? Kailangan maging, ayan, tingnan nyo. Ito yung cells mo. Ito yung mga toxin. No? Sabi niya, toxin attack the cells. Papasukin niya yan. Di ba? Kasi pag pinasok niya yan, wala kang kamalay-malay. Di ba? Nakapasok siya, wala kang protection eh. Wala kang protection. So, kaya tayo nagtitake ng supplementation to protektahan natin yung katawan natin. Sabi nga, it will serve as an armory. Yan ang pinaka-armory natin, no? Sandata natin. Di ba? Direct na yun dyan. Pag napasok na yan, matay na. No, di ba? Kaya sabi niya, how does the body takes care of itself with Ganoderma? So, pag napasok na, siyempre, kaysa mamatayan, pag nag-take ka na ng product, ang gagawin ng Ganoderma, siyempre papasok sa katawan, and the body, ang sabi niya, body take care of itself. Ang gagawin niya, papalabasin naman niya yan. Di ba? Natapon, palabas, para maging healthy, okay? Ayun na, Ito yung ano natin yung macrophage. Ayun na, okay? Sabi niya, old cell. Older cell. Patanda ng pananda. Weaker cell, tumatanda na. Sick na. So, anong kasunod dyan? Die na. Di ba? Di ba? Kaya mabilis tumanda. Di ba? Mabilis tumanda. Now, ang kagandahan yan, pag nag-Ganoderma ka, sabi niya, Ganoderma contains the basic raw materials needed to build new cells. Papalitan. Yung matanda na cells, papalitan ng bago. Tapos yung older gagawing young. Tapos yung weak magagawing strong. Yung may sakit gagawing healthy. So, di ba? So, automatic yan. Wala na yan. Napalitan na. So, healthy body na siya. Okay? Yan siya, di ba? Pumasok sa katawan. Shit. Nangyari na. Naglabas. Healthy body. Ganyan siya. Ganyan yung hindi ng Ganoderma ang katawan natin. At ang ganda kasi tingin yung ginawa ni Dr. Ling. Inilagay sa kape. Inilagay sa toothpaste.
inilagay sa sabon. So, madaling sabi, yung pang-araw-araw na ginagamit mo sa bahay, nilagyan ng Ganoderma, nilagyan ng spirulina para protektahan ka. Sa madaling sabi, kahit mag-Ganoderma ka, kung iniinom mong kape, may acid, nayu-useless. Tama, nag-Ganoderma ka, nag-ADGL ka. Tapos, nitimpla mo naman kape, kopi ko. Oh. Yung iba naman, kahit papaano, talagang kape binibili nila, di ba? Kape ng DXN. Hanggat wala akong pambili ng ADGL, kape muna ako, kape. Pagka may pera, ADGL. Paglabas ng bonus, ADGL. Dapat ganon ang thinking. Di ba, hindi yung naka-ADGL ka, pero ang kape mo naman ginagamit, nag-chocolate ka pa. No. O, di ba, nag-chocolate ka pa. Pwede po ba lagyan ng milk, yung mga fresh milk ang kape? Almond. Almond milk lang pwede nyo ilagay doon. Ano po yan, yung fresh milk? Opo, fresh milk almond. Kasi ang almond po kasi talaga ano siya, wala siyang no sugar, no cholesterol. Almond milk fresh. Kaya lang, siyempre may kamahalan yun. Ay, okay lang po. Okay lang yun. Ngayon ang tinatanong ko naman sa inyo, bakit pa kayo